Aleluya, aleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ang anak niya'y binigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat-dapat pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humahayo. At sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Noong isang araw, Sabado, ginamit ko po ang kasabihang kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yon? Ginamit ko yung kasabihan na yon bilang punto ng aral na nais ni Jesus ituro sa kanyang mga alagad. Kung baga, sinasabi niya kung ano ang ginagawa mo, siyang magiging pagkakakilanlan mo. Anong itinanim, siyang iyong aanihin. Magtanim ka ng chismis, chismosa ang itatawag sa'yo. Magtanim ka ng inggit, ang itatawag sa'yo, inggitero, inggitera. Magtanim ka ng kabutihan, kikilalanin kang mabait, mabuti. Magtanim ka ng awa, tatawagin kang mahabagin. Kung ano
ang inyong itinanim, siya ang aanihin. Ngayon naman, ibang klase ng ani o bunga ang ipinapakita ng ating ebanghelyo sa katauhan ng isang kapitang Romano. At yun ay ikinamangha ni Jesus. Para mamangha si Jesus o ang Diyos, sigurado kadaki-dakila ang ginawa ng isang tao. Dahil sa angking kabutihan at pananampalataya ng kapitan, dalawang bagay ang kanyang naipakita. Sabi sa ating ebanghelyo, ang kapitang Romano ay may aliping mahal sa kanya. Kung baga, isang boss, mayroong minamahal na mas mababa sa kanya. Bibihira po sa isang pinuno ang magmahal ng isang mababang uri ng tao. Para mahalin mong isang tao na mababa ang uri sa iyo, mapagmahal ka. May mabuti kang puso. At yung kapitang Romano, mahal niya ang kanyang alipin. Isa pa, nagawa ng kapitang Romano, magpatayo ng sinagoga o ng templo para sa lahat. Kahit na siya'y hentil, hindi siya mananampalataya. Wala siyang paniniwala, pero ganun pa man, nagpatayo siya ng templo para sa mga taong may pananampalataya. Hindi ba maganda yon? Hindi ba mabuti yon? Kahit hindi siya naniniwala, kung anong ikabubuti ng tao, yun ang kanyang ginawa. Kaya naman, ganun na lang ang paghanga sa kanya ni Jesus. Pagkamangha sa kanya ni Jesus. Kaya nga, nung siya ang nangailangan, hindi siya pinag-alinlanganan. Anong kailangan ng kapitang Romano? May sakit, yung kanyang aliping pinakamamahal. Kaya nung siya'y humiling kay Jesus, hindi nag-alinlangan si Jesus. Dahil mayroon siyang kabutihang itinanim. Nung siya ang humiling ng kagalingan para sa aliping may sakit, madali siyang napagbigyan dahil sa tinanim niyang kabutihan. Hindi ba ganon? Kapag may nanghihingi ng pabor, ang daling pagbigyan kapag alam mong mabait, kapag alam mong mabuti. Panahon na naman ng kampanya ngayon sa barangay, hindi po ba? Dapat ito ang panahon ng anihan. Kaya wag po tayong papayag na ngayon lang sila nagtatanim. Maging mapagtiyaga, mapagmatyag. Bago mamili o bumoto, balikan po ninyo. May naitanim ba ang mga kandidato? Nung pandemic, anong nagawa nila? Ang mga ayuda noon, saan napunta? Ibinulsa? Pero ngayon, ang bilis maglabas ng pera. Siyempre, kailangan magtanim na sila ngayon dahil eleksyon na, malapit na. Nakita mo ba sila noon? Bakit panay paramdam ngayon? Mag-ingat. Panahon ng anihan. Tignan, meron ba silang naitanim na kabutihan? Kaya nga, ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang mga hari o pinuno o makapangyarihan ay dapat nating ipagdasal. Bukod sa ito ang mabuti, sinasabi ni San Pablo na mahirap ang manungkulan, kaya kailangan nila ng panalangin.
At itong dapat nating gawin. Ito yung atas na ibinibigay sa atin. Ipagdasal ang mga may kapangyarihan, ang mga hari, pinuno o manunungkulan. Mga kapatid, ito pong hamon sa atin. Bago bumoto, tignan kung meron ba silang naitanim. Pero ang hamon naman sa ating mga sarili, magtanim ng kabutihan dahil may panahon ng anihan. Para kung sakaling mangailangan, hindi tayo pag-aalinlanganan. Amen.